Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga pinamahal ko magulang at mga kapatid. Gayon din sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayong umaga, morning devotion na ito. Ako ang inyong Kuya Armando, punong lay ko ng Crossroads Family. Kasama po ng aming mabuting Pastor Robert Olermo para po tayo ay kanyang ipanalangin. Sumagi po muna tayong dumulog sa Panginoon para samahan tayo sa ating pagbubulay-bulay ng ating salita. Aming Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ngayong umaga po, dinadalangin namin na buksan mo ang aming puso, buksan mo po ang aming isipan, upang ang iyong mga salita, Panginoon, ay madama namin at maunawaan namin ang iyong mga salita, Panginoon, ang iyong tanglaw sa aming buhay, sa tanglaw sa aming daraan. At ito po ay malaking kapakinabangan, hindi lang po sa aming pupo, para po sa aming. Ito po ang aming langin na may pagpapasalamat sa Panginoon po na aming Panginoon Jesus. Amen. Ang topic po natin for this morning ay matatagpuan po sa aklat ni Mateo, Kabanatang 16, talatang 26. Ganito po yung nasusulat. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapurihin ko ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. What profit is there if you gain the whole world and lose eternal life? Ang sabi po ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Kabanatang 15, talatang 11, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na po ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Bakit po binanggit ni Apostol Pablo ang bagay na ito? At ano ang ibig niya pong sabihin? Kasi nga po mga kapatid, no, mga kaibigan, ang hirap po kasing mamuhay kay Kristo sa mundong ito, no? Itong mundo na ayaw sa Kanya. Kaya meron pong isang mahalagang tanong na dapat natin sagutin. Sulit ba at may pakinabang sa buhay natin ang tayo ay maging isang Kristiyano? Alam niyo mga kapatid mo at mga kaibigan, lahat ng bagay dito sa mundo ay tila may price tag, may presyo po. Kapag po sinabi mong yes to something, you are saying no to something else. Kapag po tayo ay nasa krus na daan, at ikaw ay lumiko sa kanan, surely kalilimutan mo yung kaliwa, pati na ang padiretsong daan. Ganoon din po sa ating ginagawang pagpili patungkol sa ating buhay. Kaya nga po ang tanong na sulit ba ang halaga ng pagsunod kay Jesucristo? Sa Mateo, Kabanatang 16, talatang 26, ito ang sabi ni Jesus, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang buhay. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya yung kanyang buhay? Kasi nga po mga kapatid, no, at mga kaibigan, dito po sa mundo, may mga taong nagagawa nilang isang ang kanilang kaluluwa for worldly things, tulad po ng pera, kasikatan, andyan po yung kapangyarihan, at ang mga material na bagay. Hindi po nila iniisip na ang kanilang kaluluwa ay higit na mahalaga kaysa sa mga bagay na ito. Si Pablo po, na-realize niya yung katotohanan ito tungkol sa kanyang pagkakakilala kay Kristo sa kanyang buhay. Kaya nga po sinabi niya sa Philippians chapter 3 verses 7 to 8, ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon, ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus
na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtam ko lamang si Kristo. Kaya mga kapatid, para po kay Pablo, na-realize niya na wala ni anumang bagay is worth more than Jesus. Kahit po yung estado, yung kaperahan, yung pleasure, yung earthly power, and any material wealth, hindi niya yan ipagpapalit sa ating Panginoong Yesus nung ito ay kanyang makilala. Kaya nga po, sa tunay na mga Kristiyano na may tunay at wagas na relasyon kay Jesus, ay iba ang kahulugan ng salitang success. Ang tunay at makabuluhang success o tagumpay ay hindi po nakasalalay sa kung ano ang meron tayo, sa kung ano ang ganda natin na meron tayo, o sa sarap ng ating nararamdaman. Ang tunay na success po comes from living our lives by God's value. Maglaan po tayo ng panahon na magugol natin ang ating buhay sa mga bagay na may kinalaman sa pagpapatibay ng ating relasyon sa Diyos. Kaya patuloy tayong lumakad ayon sa kanyang kalooban. Lagi natin siyang purihin and let us continue to live with it. Amen po. Salamat po sa Panginoon. Tayo ay manalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Friday. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming napakinggan, buhat sa iyo, sa pamamagitan ng iyong anak na si Kuya Mandy, ang aming punong laiko dito sa Crossroad United Methodist Church. Salamat po Panginoon sa mensahe na ipinarating mo sa bawat isa sa amin. Nawa ito ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin, magamit namin sa kabuuan ng araw na ito at maranasan namin ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan. Salamat po Panginoon sapagkat hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinababayaan. Ikaw nga po ang patuloy naming maranasan sa kabuuan ng araw na ito ng Friday. Tulungan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin. Ingatan niyo po kami. Ipapagtagumpayan niyo po kami sa aming mga ginagawa. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng iyong mga anak na papasok sa tanggapan, sa paaralan, sa opisina na kanilang kinabibilangan. Ingatan niyo po sila at nawa ay maging successful ang kabuuan ng kanilang mga araw. Huwag niyo po kaming iiwan at huwag niyo rin po kaming pababayaan. Pinagpipray ko rin sa iyo ang lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Salamat po sa kanilang mga buhay. Nawa sa meron po silang tinanggap, meron silang natutunan na magagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Marami pong salamat. Ingatan niyo rin po ang aming minamahal na bansa. Ganon din po ang mga kapatid namin na humihingi ng maayos at magandang kalusugan. Tulungan niyo po sila, pagalingin niyo po sila. At ganon din po pinagpipray din namin sa iyo ang mga kapatid namin na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. Pagpalain niyo po sila at nawa maging masaya, makabuluhan ng kanilang celebration ng kanilang kaarawan. Marami pong salamat dakilang Diyos sa lahat ng mga nag-render ng kanilang morning devotion. Salamat po sa kanilang mga buhay at sa lahat ng mga nagiging part ng ministry ito, Panginoon. Pagpalain niyo po sila. Salamat din sa aking kamagagawa, Dito Miss Risa, sa pagsasaayos at pag-i-edit ng aming morning devotion. Bless niyo po ang kabuuan ng CMC family at sa lahat ng mga nakibahagi sa morning devotion sa umagang ito ng Friday. Marami pong salamat dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Kaya natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng morning devotion ngayong Friday morning. Salamat kay Kuya Mandy at sa lahat ng mga nanood at nakibahagi sa umagang ito. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagpapaalalang ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi sa mga darating pang panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!